Hello po mga kaganang buhay, magandang gabi po sa inyo. Meron po ako ngayong papel at saka ballpen. Pag negosyante ka po, napakahalaga na listahan. Gusto niyo bang malaman kung ano po ang aking ililista dito sa papel? So time check po muna natin ngayon is alas 9 ng gabi. At galing po ako sa lungsod at umattend po ako ng 52nd wedding anniversary na aking mga magulang. At nagbalita po yung ating mga tagapag-alaga ng baka na meron po tayong kakatayin. So, gusto nyo bang malaman kung ano ang nangyari sa baka? Bakit bigla-bigla? Gabi na ay kailangan talaga siyang ikatay at may umorder naman ba kaya ng karne sa atin? Magkano yung benta natin pag ganitong emergency katay? Panoorin po ang aking vlogs for today para po sa dagdag kaalaman kung paano malugi sa negosyo ang buhay at makabangon. Nood na! Yes, mga kagandang buhay, welcome back and welcome po dito sa ating mga vlogs, Souls Gandang Buhay at your service. So, di ba mga kagandang buhay, lagi ko pong fini-feature sa inyo sa mga stockyard ang aming pamimili. So, habang pong namimili kami, nandun po yung agam-agam, nandun po ang hangarin na sana makabili kami ng sakto sa presyong mga baka. Ang una po naming hangad ay ma-recover lamang po ang gastusin at makasobra po ng kahit konti. Pag pinagsama-sama po natin yan, malaki din yan ang magiging tubo natin. Doon po sa stockyard, very positive po ang aming pamimili. Masaya po kami habang namimili. Tapos yung mga cowboys po natin, inaalagaan po mabuti yan sa biyahe ang ating mga baka. So, minsan pinifeature ko yan sa inyo no, na ilang bisis po kaming nag-i-stop over. Almost every 1 hour, talaga po nag-i-stop kami. Tapos titingnan namin yung mga humihiga na baka. Tapos pinapatayo talaga namin yan. Chine-check, sinusuhot talaga yan ng mga cowboys natin. Iniilawan talaga yan, isa-isa sila. Kung wala bang natumba, wala bang na-injured. Para po maiwasan namin yung pagkamatay ng aming mga baka. Pero yun nga, kahit anong ingat natin, meron po talagang mga hindi inaasahang mga nangyayari. Kagaya na lang po sa biyahe namin nung nakaraan, na nabali po yung tubo na division po sa taas, sa second decker. Kaya ang mga baka natin, natumba yung iba at nadaganan yung iba. At nakapagpahinga nga dito sa pahinga namin sa Tangalan, at nung ikakarga na sila, patawid na Mindoro, may napansin na hindi talaga kayang tumayo isang babaeng baka. Oh, no! At dinala namin sa farm, mga kagandang buhay, at inalagaan doon. So sabi ni Ron, ng ating agriculturist, baka daw nabali or na-injured talaga yung kanyang backbones. At sabi namin, obserbahan pa namin hanggang umabot po ng 4 days at nakita talaga namin na medyo nanghihina ang baka. That's why po nag-emergency katay kami ngayong alas 9 ng gabi. So, nung nung ino-open na po ang tiyan, mga kagandang buhay, is nakita po namin merong anak, merong baby cow sa loob. So, buntis pala po ang baka na yon at alam naman po natin ang buntis mahina po talaga sa biyahe. At yun nga, nadaganan pa siya, hindi na po talaga siya makarecover. Siguro, hindi naman kaagad namatay yung bata kasi nung amin pong kinatay kanina, nakita natin fresh na fresh pa po ang bata. Pero hindi na po kakayanin ng ina. At yun nga po ang risk natin sa mga stockyard po, mga kagandang buhay. Dahil yung mga farmers po, alam nilang buntis yung kanilang mga baka. Lalo na po yung mga matsura, yung mga matatanda na po. Binubuntis talaga nila yan para magbuka pong mataba. Kasi tumataba naman po talaga ang baka pag buntis.
So, yun nga po ang lugi natin mga komprador. Sabi nga po ng isang subscriber natin na malaki ang kaltas sa dapat sana natitimbangin sa karne ng isang buntis na baka. Agree po ba kayo doon? Mahina pa po sa biyahe. Kaya itong may listahan po ako, may papel po ako, nagpa-order po tayo, yung manager natin sa Boracay sa mga online selling po ng mga groups. Tapos binenta po natin, mura yung karne natin para maubos po lahat. Ayan, para medyo ma-recover po yung ibang mga pera, no? Kasi 42,500 yung bili po no ni Kabiyang Roger sa Canlaon. Ayan. So, hindi pa po umabot yung pagputok ng bulkan. Nabili na po natin yun, mga kagadang buhay. 42,500, medyo malaki-laki pong baka. Yun po, sana sa mga stockyard, dati pa, sinasabi na namin na talagang sipati namin mabuti. Ayaw namin bumili talaga ng mga buntis. Kasi nga pag nakita naman namin po na buntis yun, dinadala namin sa katayan. Hinahayaan na lang po namin lumaki ang tiyan hanggang po manganak. At yung nakaraan nga po, papakita ko po sa inyo, meron po kaming baka na pinakatay. Ito po yung video. Yan po yung ating mga cowboys, kasama po yung ating mga baka sa farm. At naglakad po kami sa kalsada. Yan po para po ikarga sila sa truck na papunta po ng Cavite. Ayan na po yung ating mga inahin na medyo matanda na sana noon ay pangkatay. Pero buntis nga po sila mga kaganabuhay at nanganak. At saka po malaki na ngayon ang kanilang anak. Kaya entitled na po silang ipakatay na. Kasi lutas na po ang kanilang mga anak. So, tubo na po natin yung mga anak po ng ating mga baka. So, ito na, naghihintay na yung ating truck. Ayan, pinawisan din po ang ating mga cowboys. Meron po kaming baka na pinakatay na inahin na pinataba na namin. Kasi nga, nalutas na po yung anak niya. So, ready na po siya para ipakatay. Kaya ipakita ko po sa inyo ang video. Ayan po sila. Dalawa po silang inahin na pinalakad po namin hanggang sa truck namin dito sa highway para po ipakatay na. So, na-save po namin yung mga anak. Pero ito po, hindi po namin na-save ito dahil injured nga po talaga siya. Time check po natin mga kagandang buhay is 11:30 na ng gabi. Hindi pa po kami natapos mag-packing po ng ating mga karne. So mukhang hindi po kakasya yung mga laman, mga kagandang buhay. Kasi may umorder po ng 10 kilo, 7 kilo, 5 kilo, 2 kilo. Tapos ito po mga balat. Panit po dito sa amin, maskara. So, sabi nga ni Jojo, mga kagandang buhay, kaya daw naming paubusin yung 2 baka. Pero ngayon kasi mura lang, nagpapakilala pa lang kami, 320 per kilo po ang aming benta. Tsaka yung ribs namin, 250. Ganyan lang po, mga kagandang buhay, balat, 100. Mura lang po para makilala kami. Meron naman po kaming misa sa loob po ng store. Pero para convenient, dahil gabing-gabi na, dito na namin i-prepare lahat bago ilagay po sa ref. Sa freezer natin yung ating mga nakarne. Po, mga kagandang buhay. So, may proper po tayo na, may proper po tayo na lamisa doon sa labas. Nilalagyan lang natin ng itlog. Pinaplastic-plastic na lang po namin mga kagandang buhay. Mamaya, ipakita natin, paglagay natin sa freezer. So, walang umorder ng mga, ang tawag dito, mga lamang loob. Balat, halos hindi na daw kasya yung umorder ng balat. Ang daming umorder ng balat po. Ito po mga kagandang buhay yung pa-order natin. Meron po kasing umorder ng 10 kilong laman, 7 kilo, 5 kilo, 1 kilo, 2 kilo, ganyan. Tapos ito na lang, na-prepare na namin. Kasya ba, Jo, lahat ng laman? Umasya, pero hindi ko pa nalista lahat. Sa gabi lang ito ang umorder. Bukas po, marami pa yan. So ito mga 10 kilo na balat, panit dito sa amin, 2 kilo balat. Ganyan, yung balat lang siguro nasa mga 30 kilos. Sabi po ni Jojo, hindi kakasya. Hindi kakasya yung balat doon. So ang daming umorder ng laman, pero balot-balutin namin yung mga ribs.
mga kagandang buhay, kasi hindi pwede ipakita sa YouTube. So, ayan po yung mga binalot-balot na namin. Ayan, lagay natin ito sa refrigerator mamaya. Ayan po, mga bulalo, may umorder din. Halos lahat may umorder. So, training na lang po muna ito dahil siyempre emergency katay lang po ito mga kagandang buhay. Wala tayong skilled. Dahil si Ron, farm official po ay hindi po nakauwi ng bahay. Ayan, wala siya dito at kailangan ng katay namin yung aming baka na to. So mamaya bilangin ko na lang lahat kung magkano po, pero dahil sa baba ng presyo namin, medyo ewan ko lang kung makabawi kami po sa puhunan nito. Basta ang importante po, hindi po nalugi lahat, na ibinta yung iba. So hindi ko pa tapos pong ilista, pero hindi talaga kasya yung balat na yun. Nasa ilang kilo lang. O kasya naman siguro Lista ko na lang, mga kagandang buhay. So ayan, malapit na pong mag alas 12 mga kagandang buhay at ito, dito po sa gilid ng aming store Ayan po yung store namin. Oo. May freezer po kami ditong isa. Ano pa po yung ating mga stocks. Yung mga binabad po ni Ron na mga itlog alat. Ayan po. Yung mga binabad na itlog alat ni Ron. Yun. Ayan, lalagay ni Jojo at saka ni Deloy po dito sa freezer natin. Buti po may freezer tayo na dalawang ganito. Ayan itlog alat ni Ron po yan. Ayan po para ma-freeze talaga siya. Oo, yan, sapinan. Yan po yung mga order na. Yung mga tig 10 kilos, 7 kilos. Yan. Ano na dito ni Jojo. Tapos yung natira po ng mga buto-buto, ribs, ikiluhin na lang, papakilo ko na lang sa kanila ng tig 1 kilo, kasi pagka tumigas, napakahirap po. Napakahirap pong i-chop-chop. Yan. Ito yung aming trabaho na to. Mamaya, sumahin natin. Sumahin natin kung ilan lahat ang inabot po. Ganyan. So, sakripisyo din po, overtime yung ating mga tao. So, yung isang freezer po nandun sa loob. So, mga balat na lang doon ang ilagay mo, Jo. Balat at mga bituka. Ano? Yung mga chinap-chop nyo dyan, tig 1 kilo, padala pa rin natin sa Boracay mamaya, bukas. Oo. So, ito yung emergency katay, mga kagandang buhay. Sabay na lang natin sa mga kargada natin sa grocery bukas. Dami nating ipapadala ng grocery. Ito mga dilata. Bukas po. Ayos. Medyo masaya naman po ako kahit na hindi natin mabawi talaga ang 43,000 or 42,500 na puhunan dito. Actually, mabawasan lang Jo. Kahit hindi natin mabawi lahat, basta kumonte yung lugi natin. Dispose pa natin yung iba, mga kagandang buhay. So ayan, napakalaki po ng freezer natin na yan. Siyang kasya. Lakas-lakasan mo, Jo, yung para ma-freeze talaga siya. Bukas. Oo, ice na yan. Lakas-lakasan pa. So po, inayos kanina to dahil nginat-ngat ng daga yung niya. Saksakan. Buti na lang, may tao tayong marunong. Bigyan mo rin yun, Jo, bukas. Si Ronald Zamora. Siya nag-ayos niyan. Ang rep, sabi ko, bigyan kita kung ano matira bukas. Ito po yung binabad na mga itlog alat ni Ron. Yan Yan po yung mga binabad niya na itlog alat, Yan. Mga binabad niya yan. Nasa 4 palang banyera to. Mga binabad ni Ron, So gawin niya daw, 18 days daw, ibabad. O yan po, mga kagandang buhay, ang aking mga tsukututoy. Ayan, tinatanong ko sila, buhay pa ba kayo? O si Ulong talaga, sabi niya, nang buhay pa naman Ayan po, at nakikilo na sila ng mga balat. Tapos si Diloy naman, ang kinikilo niya, mga ribs. Oo, sabi ko, kilo-kiluhin na lang, tig 1 kilo. Yan. Nako. Kahit kumatay, patala tayo ng 2 baka, ubos. Ubos, pero mura lang ngayon ang benta natin, kaya pakilala muna tayo, makilala tayong nagkakatay tayo, tapos magkaroon tayo ng proper permit. Shipping permit, gano'n na ba?
Ngayon kasi wala pa kaming license po talaga ng pagkatay. So alburin lang muna natin ito dahil syempre ito po yung emergency katay lang. Tapos kapag meron na tayo talagang permit, talagang hindi na 300 per kilo ang benta natin po sa karne. Siyempre, yung tama na po talaga. 350. Yan po ang ating benta. Pero kung meron naman pong magpapakatay, sige, katayin mo kami ng buong isang baka. Alam ko po, mga kaganang buhay, magkiklik po ang meat shop ko. Meat shop namin. Ito, umpisa pa lamang po itong makilala nila, Solteda Store. Meron pong nagbibenta ng karne. So, siyempre, ilalakarin na natin ang permit natin para makakatay tayo po. Yan. So, gano'n naman talaga ang negosyo. Sa una, medyo mahirapan tayo. Pero pag may mga suki na, lalo na't mura, ang atin pong benta ng karne, kung halimbawa po retail lang natin, 350. Pero pwede po nating ibenta ng 320 po ang ating mga karne, no? Ayan, pag kukuha din po sila ng ribs, kukuha ganyan ba? O ngayon, ano lang to, para makabawi lang ng konti. Alas 12 na po mga kaganang buhay, pero tingnan nyo po mga tao ko, nakatawa pa rin si Ulong, nakatawa pa rin. Si Aning, si Kakao, si Diloy, medyo masama ng pakiramdam ni Diloy pero nakangiti pa rin, no? Jo, hi ka muna dito, Jo, puro talikod ka lang, Jo. Siya po ang master of the game. Yan. So, kasya bang ating balat? Sus, grabe, ang daming order. Sige, ano nyo yan? Ayan, kunin nyo lahat. Dami. Ilang kilo kaya? May 10, tsaka 3, 13 agad. Ayan. Balat. 1 kilo, ganyan. Kailangan nyo ba rin gunting sa balat? Hindi na. Tingin nyo ba? So long, deliver natin maaga pa to